Para dun sa mga kababayan natin na nagtatanong paano makapagtrabaho sa bansang ito, tutok na. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang narinig yung mga kaibigan, ngayon po ay muli nating babalikan ano ang mga requirements dito, paano kayo makarating dito, ano ang mga challenges, ano ang mga dapat nyong gawin at maintindihan para hindi kayo ma-scam at the same time. So, sa mga kaibigan natin, yan, na-encounter ko third country nationals, meaning not part of the European Union countries. So, very challenging po para sa atin ang mag-apply ng trabaho dito. Pero ganun pa man, kahit ganun siya kahirap, hindi siya imposible. Bakit? Narito po ako sa bansang ito, mahigit 6 years na. So, ang isi-share ko dito sa inyo ay facts about requirements, paano makapasok dito. Pag-uusapan natin dito, ano po ang kanilang mga hinihingi para po tayo makapag-work dito. At anong sektor po ang tumatanggap ng mga foreigners na katulad natin. Alright, at saka mga tips or option kung hindi pwede rito, anong dapat nyong gawin. At isasama na rin natin dito sa ating usapin, paano kayo hindi ma-scam? Ano ang dapat nyong tandaan? Okay, diretso na ako mga kaibigan dahil marami sa mga kapwa natin Filipino ang gusto makarating dito, bakit ko yan alam? Ako po ay gumagawa ng TikTok live tour at marami tayong katanungan dito, and from this channel as well, ay maraming mga katanungan dito na pasensya na kayo, late ko na nababasa dahil busy ang kuya nyo. So, paano nga ba makapag-work dito ang isang third country national? Again, ang third country national are nationals who are not part of the European Union or EFTA. Okay. So, sino-sino yon halimbawa? Halimbawa, Amerika, Australia, Canada, Philippines, or anumang countries na labas sa Europa ay third country national. Okay. Ano po ang requirements para po tayo makapag-work dito as third country nationals? Meron naman talaga, posible naman talaga dito makapag-work, pero ito po ang requirements niya. Number one, you must be highly qualified professionals. Take note, professionals. You must have a university degree. And it's not that easy. Must be a prominent university. Next one is you have enough professional experience, meaning your work experience in your field, in your profession is enough and can be translatable into this country. Ibig sabihin, yung work experience mo dyan, pwede siya sa bansang ito. Pasok sa demand ng labor market. Another thing, you must have a job offer. Paano niyang gagawin yan? So, ang job offer na to, mangyari lang kung mag-apply ka online. Okay, hanap ka ng mga agencies dito, kasi lahat ng agencies ay dito lang sa local, wala sa outside sa bansang ito. Hanap kayo sa online, pero tiyakin yung legit ang recruitment agency na yon. Kasi importante na mayroon ka munang job offer bago ka mag-start ng proseso. Okay. So, after that, dapat pasok din sa requirement na alam mo yung language. Kung ikaw ay nurse at gusto dito mag-work, at least meron kang B2 level of language. There are 4 major languages dito. One is Deutsch o German, Italian, French, and Romanish. So, either of the 4, depende kung saang kanton ka mag-work din. Halimbawa, kung dito ka sa Basel, dito ka sa Bern, ay German-speaking cantons ito. So, in short, majority spoken language is German. So, better you have to prepare German. Okay. So, kung nursing job ka, healthcare worker ka, then dapat mayroon kang at least
B2 level. You must have a certificate on that. So, those are the basic requirements na very tough for us third country nationals. What next? Kung ikaw ay makatanggap ng job offer, 'di ba? So, happy na tayo doon. Ang next na process na gagawin, ang employer mo ang bahala mag-apply sa'yo ng work permit. So, ang work permit, madugo siya. Bakit? With your application, with your documents, your employer will submit it. Yeah. They have to apply, yeah, your work permit. Bakit madugo? Kasi dito mo malalaman kung denied ka or hindi. Okay. So, ano ang nangyayari sa prosesong ito? Habang na-submit ang documents mo ng iyong employer. Okay. Priority dito, kung mayroong vacancies ang mga companies dito, ito ay pinapublish. Parang sa Pinas din. Pinapublish. Meron silang website dito, OIRES atang tawag doon, I'm not sure. Doon pinapublish yung mga vacancies. So, lahat ng mga applicants, yeah, doon tumitingin. Kaso lang, ang priority ay locals. Siyempre, country nila ito eh, di ba? So, locals ang priority. Kung walang suitable na locals doon sa position na yon, saka ito binibigay sa third country national. At kung ikaw ay nakapila, at yun din ang hinahanap nila, at mas lamang ang experience mo, then posibleng mapasayo ito. So, mula diyan ay mag-uumpisa na yung proseso mo para makarating ka dito. So, may mga process pa yan, mga yan sa pagitan ng dito ng mga authorities dito. So, hanggang doon lang ang babanggitin ko. Okay, kasi una, dapat meron ka nito. Okay, job offer. At kung pumasa ka, mag-start na ang pagtakbo ng yung proseso hanggang makarating ka dito. So, ano-anong mga sectors ang open sa mga foreign workers na katulad natin? Ito yung sector ng healthcare, pasok diyan yung mga nursing job, caregiving job, yan. And also hotel, restaurant, service industries, and retail. Yung mga retail, ito po yung sinasabi natin ng mga sales lady, salesmen na nagwo-work sa mga shopping malls or mga stores, mga retails ang tawag diyan. So, ito yung mga kadalasan ang mga workers dito ay foreigners. But it doesn't mean na pang Pinoy lang. Dahil mayroon ding mga nationals na galing po dito sa Europa. Ayan, na hindi taga Switzerland at dito sila nagwo-work. So, ito ay malimit kong nakikita, iba't ibang lahi. Bibihira po ang Filipino dito sa Switzerland po. Kunti lang tayo, ayon sa statistic ay mga 10,000 plus at ito ay iba't ibang profession ang ginagawa rito. Karamihan po dito sa amin nakapag-asawa ng Swiss kaya kami nandito. Okay. So, ganun po yon. Ganun po ang takbo ng proseso dito. At ayon pa sa aking pagsasaliksik, taon-taon po ay mayroong kota ang bansang ito para sa third country nationals. 8,500 permits. B permit 4,500. Willing nilang ibigay ito sa mga successful applicants, yeah, na mag-work dito. Ang B permit po ay you can stay, you can work. So it's renewable every year. Then L permit 4,000 is a short-term period. Yeah. Ang work permit at saka residence permit magkaiba po 'yon, bagamat magkahawig pakinggan. Ang B permit, ito yung permit mo para ikaw makapag-work at ang residence permit mo ay para stay ka rito. Pero ito ang twist, yung residence permit mo associated doon sa work permit mo. Halimbawa, 2 years lang ang contract mo dito, then ang stay mo rito ay 2 years din. Unlike sa amin na dito nakapag-asawa, ako B permit holder ako. I can stay, I can work as long as I want to stay here kasi asawa ko nga Swiss. 'Yun ang pagkakaiba natin. Pero yung mga first time na papasok dito na hindi nakapag-asawa ng taga rito, then it's very challenging, guys. So, papaano po hindi tayo ma-scam?
Okay, mayroong mga recruitment agencies. Yan, makikita nyo sa online, TikTok, sa social media ay nag-o-offer. Ano man naman mga trabaho yan. Okay, ito yung mga red flags na dapat nyong tingnan. Una, upfront service fee. Kung halimbawa, isang recruitment agency nagsasabi, okay, ito ang babayaran mo. Sign na ito po ay scammer. Bakit? Kung mag-apply ka online, hindi ka sisingilin. Hindi ka sisingilin. Hindi to katulad ng papunta sa Saudi na mayroong 1 month salary na sinisingil sila, hinihingi. I forgot the term. Ah, pero dito walang ganun. Okay. So, another thing, wala silang physical office. Itong recruitment agency na nang humingi sa inyo ng ano, ay nag-offer sa inyo ng work, hanapan nyo, anong address nyo po dito sa Switzerland? Tanungin nyo. Tapos sumbong nyo sa akin, ilolocate ko. Kasi kung wala silang ano, physical na building, wala silang staff, wala silang office, then laway lang ang puhunan nila, then fake po yun. Okay. Kasi dito, dapat may lisensya ka na mag-operate ng isang recruitment agency. Yung mga locals dito. Dapat meron silang number din. At mayroon akong ginawang video dito bago ko makalimutan ay panoorin nyo po yung website na yon na kung saan ay doon nyo ikikiin yung company or recruitment agency, kiin nyo roon. At kung naroon siya sa listahan, tingnan nyo, i-locate nyo kung meron silang physical address sa bansang ito. So another red flag po ay nag-promise sila sa inyo na mabilis lang makarating dito sa bansang ito. Hindi mahirap. Another indicator na sila po ay scammer. Kasi hindi ganun kadali pumunta rito. Nabanggit ko na kanina, di ba? At another thing ay nag-o-offer sila ng malalaking salaries. Hindi totoo yun. Guys, pag halimbawa, sabi nila, sisweldo kayo ito ng 6,000, 7,000, housekeeping job, it's a big lie. Hindi totoo yun po. Ang average po dito ng mga ganong trabaho ay 3,500 to 4,500. Depende sa kanton, sa lugar, sa laki ng hotel, sa skills mo, sa trabaho mo, work experience mo as well. Kino-consider mga yon. Those are the variable things that they consider. Okay, regarding sa salary mo. So, bantayan niyo po yung guys. Huwag kayo padalos-dalos na mag-apply sa mga online, mga nangangako pagkatapos kayo ay bibiktima lamang. So, ingat po tayo dyan. So, ito na yung mga options para kayo ay makapunta rito. Kung ang purpose nyo naman po ay bumisita lang, ay di mag-tourist visa kayo. Tapos kuha lang kayo ng Swiss pass dito, maikot yun ang bansang ito. So another thing, another option is student visa. Kung gusto niyo mag-masters dito, mag-PhD, din dito. Ang maganda diyan kung dito ka may diploma ng masters or PhD mo, ay after ng studies mo, mayroon kang extension, 6 months. Yeah, pwede ka mag-apply ng work. Pero, nung unang panahon, mga naunang years, previous years, walang ganun. After your studies, bye-bye, go back to your country na. Pero ngayon, iba na. So you have another 6 months, yeah, extension to find a job. So, alin ba, after student visa, then makapag-asawa ka ng taga rito. Yan ang pinakamabilis, katulad na nangyari sa akin. So, saan ko ito makikita? Saan nyo makikita? Pwede kayo pumasok sa online dating app. Mayroon din akong video dyan. Dito, may video rin ako rito. Hanapin nyo lang. So, ang asawa ko ay isang Swiss, dalagang-dalaga, walang boyfriend. So, ako lang. Siyempre, nalaman ko sa honeymoon, 'di ba? So guys, yeah, pinakamabilis na paraan 'yun. Makapag-asawa kayo ng taga rito, hindi man Swiss national, na basta citizen na taga rito. So, 'yun po mga option natin. Another option po ay, ah, check nyo, i-browse nyo o visit nyo ang website ng embassy, ng Swiss Embassy sa country kung nasaan ka. Okay? Check mo doon. Meron kasi doon silang young professionals exchange program. I think aged 18 to 35-year-old young professionals program, trainee exchange program ang ibang term. Try nyo i-ask ang embassy dyan sa Pilipinas, kung taga Pilipinas ka or wherever you are, 18 months.
to stay here. So yun po yung mga options po natin na puwede niyong, magamit para makarating kayo dito. So hari nawa ay nakatulong tayo mga guys, nasagot ko ang inyong mga katanungan. Sakali meron pa kayong mga further questions regarding this matter, please don't forget, yeah, shoot your comment down below. Sasagutin natin 'yan. Para sa atin 'to, mga kababayan ko. Laban lang. Kung ito yung dream country niyo, work out, 'di ba? Gawin niyo, aksiyunan niyo. Okey. Kasi mabait ang Diyos. Kung para sa iyo, para sa inyo talaga.